Hello Ja. Ayan, binidyo ko na lang para mai-share ko sa'yo yung sabi mo nga sa akin na gustong-gusto mo yung makamit, yung matutunan mong magpatawad. Hindi lang sa mga nakapaligid sa'yo, kundi pati sa sarili mo. Alam mo, naiintindihan kita kasi ganyan din naman ako noon. Pero mahirap kasing patawarin ang isang tao o mahirap magpatawad kung hindi mo alam kung bakit mo siya patatawarin. Ano yung nagawa niya sa'yo para patawarin ka niya, para mapatawad mo siya, bakit kailangan niyang patawarin mo siya, anong ginagawa niya sa iyong kasalanan. So, kailangan malaman mo muna yung cause, 'di ba? Para alam mo yung magiging solution, 'di ba? Alam mo yung dahilan para alam mo yung dapat mong gawin. Ngayon, kailangan alamin mo. For example, sa ibang tao, madali lang malaman yung kasalanang nagagawa nila against you, 'di ba? Kaya alam mo kung paano mo sila patatawarin. 'Di ba? Nagawan kanila ng kasalanan, naichismis kanila, nagawan kanila ng maling istorya, patatawarin mo sila sa ganong part. Pinapatawad ko na kayo sa lahat ng mga nagawa niyong pangchichismis sa akin or ano man na nagawa niyong masama sa akin, pinapatawad ko na kayo. Pero sa sarili mo, una sa lahat, kailangan mong malaman ano yung mga kasalanan mo. Amen? Para mapatawad mo yung kasalanan mo. Para malaman mo kung ano yung mali mo. Para alam mo kung paano mo patatawarin yung sarili mo. Amen? Ano ba yung nagagawa nating kasalanan? Which is, ang akala lang kasi nating kasalanan natin. Kasi tayong tao, ang akala natin, mabuti tayo kasi hindi naman tayo pumatay. Hindi naman tayo nagnakaw. Hindi naman tayo nang hold up or gumawa ng malaking krimen. Kaya ang tingin natin sa sarili natin, mabuti tayo kung ikukumpara natin sa mga rapists, sa mga killer, yung mga ganyan. Mas mabuti tayo sa kanila. So, kaya ang tingin natin sa sarili natin, mabuti tayo kasi hindi naman tayo pumatay, hindi naman tayo ng rape, ng hold up or whatsoever na malaking krimen. Pero ang sabi sa Biblia, sa 10 utos ng Diyos, amen, nasa Exodus yan, Exodus chapter 20. I-share ko to sa'yo para malaman mo, kasi ito din yung naunawaan ko nun, para malaman mo kung gaano makasalanan ng isang tao. Amen? Hindi lang sa pagpatay, hindi lang sa pagnanakaw, pangre-rape, kaya nagkakasala ang tao. Nagkakasala ang tao kapag ito, ang 10 utos ng Diyos. Amen? Sabi dito, una, huwag kayong sasamba sa mga ibang Diyos-Diyosan maliban sa akin. Amen? Ano ba tong mga Diyos-Diyosan na to? Hindi lang to tributo ha. Hindi lang to tributo na sinasamba. Imbis na si Jesus yung sinasamba natin kasi siya yung talaga namang tagapagligtas natin. Hindi kung sino-sino, kundi si Jesus. Hindi lang yun yung tinutukoy ng mga Diyos-Diyosan na yung mga tributo, kundi yung mga bagay, yung mga tao na nagiging mas mahalaga sa iyo kesa sa Diyos, kesa kay Jesus. Yun ay mga Diyos-Diyosan. Kasi yun yung mga ina-idolize mo. Diyos-Diyosan, ibig sabihin, ina-idolize mo. Amen? Kung si Lord ang ina-idolize mo, ibig sabihin, you're in the right track. You're in the right path. Kasi siya talaga yung Diyos, si Jesus. Amen? Pero kung ang ina-idolize mo, mga artista, singer, Korean, or whatsoever, kung sino man ang ina-idolize mo, and that's idolization. Yan yung mga Diyos-Diyosan. Amen? Kasi they are important sa'yo, or family mo, loved ones mo, asawa mo, trabaho mo, na mas mahalaga kaysa sa Diyos, ang tawag dyan, Diyos-Diyosan. So, isa na yan sa nafe-fail tayo. Amen? Kasi, minsan, akala natin enough nang kilala nating may Diyos. Pero walang relationship. May Diyos, pero hindi mo siya alam
Hindi mo alam kung kailan mo siya tatawagin, kung paano mo siya tatawagin, kung paano ka lalapit sa kanya. Kasi, tingin mo sa sarili mo, you are sinner. You are not worthy. Hindi ka pakikinggan ng Diyos kasi makasalanan ka. Ibig sabihin, wala kang relationship sa Kanya kasi hindi mo alam kung paano ka lalapit sa Kanya. Amen. Yun yung isang sign na wala kang relationship sa Diyos. Kapag hindi mo, di ba sa isang tao, kapag hindi kayo close ng isang tao, hindi mo alam kung paano ka lalapit sa Kanya. Kung paano mo siya i-approach. Pero pag close kayo, anytime pwede mo siyang ma-approach. Alam mo kapag bad mood siya, good mood siya, okay siya o hindi. Kasi close kayo, kilala mo siya eh. Ganon din sa Diyos. Kapag hindi mo siya kilala, mahihiya kang lumapit, matatakot ka, mag-aalangan ka kasi hindi mo siya talaga kilala. Pero, pag kilala mo siya, anytime lalapit ka sa Kanya. Kahit ano pang nagawa mo pagkakamali, kahit sino ka pa, alam mo kasi kilala mo siya. Madali ka mang kalapit sa Kanya. Ganun kapag may relationship ka sa Diyos. Amen? Sabi pa dito, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit, lupa, sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay ayaw ng may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga sumusuway sa akin. Pero, ipinakikita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Yan yung ayaw ng Diyos, ayaw niya na may sinasamba tayong iba. Kasi God is jealous. God gusto niya, siya yung Diyos lang natin. Amen. Kasi siya naman talaga ang totoong Diyos eh. Sabi pa dito, second na utos, huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko na walang kabuluhan. Ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Amen. For example, na sumumpa ka, sasabihin mo, oo, totoo yung sinasabi ko sa pangalan ng Diyos. Kahit nagsisinungaling ka, isa ng kasinungalingan yun. Amen. Yung ginagamit natin yung pangalan ng Diyos sa kasamaan, sa kasinungalingan. Ayaw yan ng Diyos kasi alam niya yung katotohanan eh. Amen. Ibabalik niya yung wrath sa iyo eh. Kasi alam mo mali yung ginagawa mo eh. Lalo na pag alam mo na mali pero ginagawa mo. Pero kapag wala kang ideyang mali yun, syempre, alam naman ni Lord na yung forgiveness na ibibigay niya sa bawat isa. Amen. Sabi nga sa Biblia, yung nakakaalam ng salita ng Panginoon at hindi niya sinusunod, mas higit ang magiging kaparusahan niya kaysa sa mga hindi nakakaalam kasi hindi nila alam na mali pala. Hindi nila alam paano sila susunod. Amen. Sabi pa dito, sundin ninyo ang araw ng pamamahinga at gagawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero sa kaiputong araw at sa araw ng pamamahinga, italaga ninyo ito para sa akin. Ang Panginoon ay inyong Diyos, huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati na ang inyong mga anak at mga utusan. Ito yung sa sinasabi ng Panginoon, yung rest mo. Kasi kung mababasa mo sa Genesis, 7 days, nag-work ang Lord. Winwork niya itong world, ang buong mundo, ang buong creation. Amen. Kasama ang kalawakan, ganyan. Within 7 days. Ginawa, mababasa mo doon. Ang unang ginawa, sabi ng Panginoon dito, no, para sabi niya dito sa Genesis, Genesis yan. Sa Old Testament, sa unang ng Bible. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang mundo. Ang mundo noon ay wala pang anyo at walang nabubuhay na kahit ano. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos sa liwanag na nakita niya pagkatapos inhiwalay ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Amen. Yung first day na create ng Panginoon. Amen. Ang mundo, ang pasimula nilikha ang mundo. Ang liwanag, ang kadiliman. Amen. Pagkatapos, sinabi ng Diyos magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang panig.
At nagkaroon nga ng pagitan na naghiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitang ito ay tinatawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Amen? Pinag-separate niya yung dagat at yung dagat sa kalawakan. Amen? Yun ang second day. Third day, pagkatapos sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong lugar. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar at dagat naman ang nagsamang tubig na siya ng Diyos at sa nakita niya. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng tanim, pati na ang tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. At iyon ang nangyari. Tumubong sa lupa ang lahat ng uri ng tanim at nasiya ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Amen? Yung mga tanim na. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw at gabi at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon. Araw at taon, magniningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang malaki ay ang araw na nagliliwanag kung umaga at ang maliit ay ang buwan na nagliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga bagay na ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi. At para ihiwalay ang araw sa gabi at nagandahan ang Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Amen? Yung buwan, araw, stars, yan. Yan ang ikaapat na araw na nilikha ng Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig na magsisilipad ang iba't ibang hayop sa impapawid. Kaya ginawa ng Diyos ang malaking hayop sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Naghanda ng Diyos sa nakita niya. At binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya na magpakarami kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Amen? Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa. Ang hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit. At iyon na nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nagandahan siya sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae ayon sa wangis niya. At binasbasan niya sila. Sinabi niya, magpakarami kayo para mangalat ang lahat ng lahi ninyo, mamahala sa buong mundo, at pamamahalaan ninyo ang mga hayop. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinigay ko sa inyo ang mga pananim na nagbubunga ng butil at mga punong kahoy na namumunga para kainin ninyo. At ibibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng mga luntiang halaman bilang pagkain nila. At iyon ang nangyari. Pinagbasta ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Ang ika-7 araw, natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinuring na ito na di pa pangkaraniwang araw dahil sa araw na ito, nagpapahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang salaysay tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalangitan at mundo. So, ito, binasa ko yung paglilikha ng Panginoon magmula ng unang araw hanggang sa ika-6 na araw. Yung ika-7 araw, nagpahinga ang Diyos. So, bakit sa panahon ngayon, tuwing nagtatrabaho tayo, yung ika-7 trabaho natin, yun ang off natin. Amen. Ibig sabihin, kinuha nila to sa Bible eh. Kumbaga, naging pattern yung 7 days na ika-7th day na pagpapahinga ng Panginoon. Binigyan tayo ng rest para
Kumbaga para magngilin sa Panginoon, bigyan ng panahon ng Panginoon. Amen. Yung ika-7th day natin, yan yung panahon natin para sa Panginoon. Siyempre, araw-araw tayong mabubuhay para sa Diyos. Amen. Pero there is a special day para sa Lord. Amen. Na i-reminisce mo siya, aalalahanin mo siya, mag-i-spend ka ng time sa Kanya kagaya kung paano ka nag-i-spend ng time sa family mo. Amen. So, sabi pa dito, no? So, nabasa ko na ngayon, no, sa araw ng pamamahinga. So, in-explain ko lang sa'yo para mas maintindihan mo, no? Next, sabi dito, igalang ninyo ang inyong ama at ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Amen? So, igalang ninyo ang inyong mga magulang. So, lahat ba ng tao na mimit to? Minsan, ako, personally, dati nasasaway ko yung mga magulang ko, na pagsasalitaan ko ng hindi maganda, 'di ba? Suwaila kong anak. So na-break ko na tong isang rules ng Diyos. Amen. Pati yung lahat nga to ay na-break ko eh. Kasi hindi ko alam. Huwag kayong papatay. Anong sabi ng Diyos sa pagpatay? Hindi lang dahil tiningnan mo yung isang tao. Ay hindi lang dahil pinatay mo physically. Yun na yung sinasabing huwag kang papatay. Ang ibig sabihin, hindi na huwag kang papatay. Sa isip mo pa lang, kunyari, may kinaiinisan ka, tinitingnan mo. Sa isip mo, parang pinapatay mo siya. Sobra na yung galit mo sa kanya. So, isa rin yun na parang kasalanan din yun. Kasi sa isip mo pa lang, pinapatay mo na yung kapwa mo. Amen? Isipin pa lang natin, kasalanan na yun. Kapag mali yung nasa isip natin at kasalanan yan, hindi mo pa man yan nagawa physically, kasalanan yan. Kasi naisip mo na yan. Kaya ito talaga kaya nga sabi sa Bible, no? Kailangan i-renew natin yung mind natin. Baguhin natin yung takbo ng isip natin. Kailangan maging takbo ng isip, yung sumusunod na sa Diyos, yung takbo ng isip natin. Amen? Hindi na tayo dapat maging taong makasalanan kagaya kung sino ka dati. Kagaya ko, for example, ako, dahil nirenew ko na yung mind ko, dahil nalaman ko na yung salita ng Panginoon, nalaman ko na yung instruction ng Panginoon, ano yung dapat kong gawin. Hindi pala ako dapat magtanim ng galit, sama ng loob. Dapat pala lagi akong nagpapatawad. Dapat pala mahalin ko yung mga kaaway ko. I-bless ko yung mga nagpa-persecute sa akin, dapat pala gawin ko yun. So, hindi na ako nagtatanim ng galit kagaya ng dati. Amen. Kasi nalaman ko na instruction ng Diyos. Kasi kasalanan pala yun, yung magtatanim ka ng galit sa puso mo, yung magkikimkim ka ng sama ng loob, magsasalita, i-chismis mo yung mga kapwa. Kasalanan pala yun. Yung akala natin normal lang kasi ginagawa ng lahat, kasalanan pala yun. Amen. Sabi pa dito, no, sa Matthew 5. Sabi po sa Matthew 5, ang tungkol sa galit. Sinabi pa ni Jesus, narinig ninyo ang sinasabi noong unan sa ating mga ninuno, huwag kayong papatay dahil ang sino mang pumatay ay parurusahan. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan na rin. At ang humahamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya ng wala kang silbi ay dadalhin sa mataas na hukuman. At ang sino man nagsasabi ng ulul, yung word lang na ulul ulul ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy at impyerno. Akala nga natin joke lang yung ulul na yan eh. Amen. Ano pala yan? Word pala yan na magdadala sa'yo sa impyerno. Ngayon, sabi pa dito, no? Mahalin mo ang iyong kaaway. Narinig ninyo ang sinasabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit sapagkat hindi lang niya pinapasikat ang araw sa mga mabubuting tao, kundi pati na rin sa masasama.
At hindi lang ang matuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Kung mamahalin lang ninyo ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpalang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis na itinuring na masama? At kung ang binabati lang ninyo ay ang mga kaibigan ninyo, ano ang ginagawa ninyo na nakakahigit sa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Kaya dapat kayong maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. So, anong sinasabi ng Panginoon doon? Mahalin mo yung kapwa mo. Pag natutunan mo mahalin yung kapwa mo, ibig sabihin, matututunan mo ng gawan sila ng mabuti. Pag natutunan mo mahalin ng Diyos, magagawa mo na, ito yung mga utos na to, hindi mo to magagawa. Mabibreak mo lahat yan. Sabi pa dito, huwag kayong mangangalon niya. Ano ba yung pangangalon niya? 'Di ba? Yung tumingin ka lang sa yung hindi lang to sa pakikiapit physically, yung may asawa ka na tapos makikipagtalik ka, makikipagrelasyon ka sa ibang tao bukod sa asawa mo, hindi lang 'yun. Ang tumingin sa kapwa ng may pagnanasa. Amen? Kahit wala kang asawa or may asawa ka, basta pag tumingin ka sa kahit kanino na may pagnanasa ka, pangangalon yan na yun. Amen? Hindi mo pa yan ginagawa, sa isip mo pa lang, nagkakasala ka na. Amen? Kaya napakahirap talagang maligtas, Napakahirap maligtas kasi araw-araw tayo nagkakasala. Amen? Sabi pa dito, huwag kayong magnanakaw. Nung mga bata tayo, ako personally, hindi ko nga alam na pagnanakaw yun eh. Yung kukuha ako ng barya-barya sa tindahan ng kamag-anak ko, yung akala ko wala lang yun. Pero pagnanakaw pala yun. Piso man yan, maliit na halaga o malaking halaga. Isa lang ang tawag niyan. Magnanakaw, pagnanakaw, parehas ng kaparusahan. Amen. Maliit man o malaking kasalanan ginawa mo, ninakaw mo, kasalanan pa rin yan, pagnanakaw pa rin yan. Amen. Huwag kayong sasaksi sa hindi totoo sa inyong kapwa. Minsan may mga nagsasalita, chismis, ganyan. Hindi natin alam yung totoo, pero nakikiayon tayo. Amen? Madalas ganyan ang tao. Dahil hindi nila kilala ang Diyos, kung ano-ano yung sinasabi nila sa ibang tao, dala na yan ng inggit, dala ng galit, selos, ayan. Kaya, nagagawa ng isang taong i-chismis yung kapwa niya kahit di niya naman kilala, nagagawa niya ng gawa ng kwento, yung ibang tao naman na kinakwentuhan, naniniwala sila kahit hindi naman nila naiintindihan, hindi naman nila kilala yung tao. So, nasisira nila yung buhay ng tao na hindi naman talaga nila kilala dahil sa selos, galit, insecurity, inggit, dahil wala ang Diyos sa puso nila. At dahil hindi nila kilala ang Diyos, wala silang alam sa katotohanan dahil hindi pa nila nababasa ang Biblia. Amen? Sabi pa dito, huwag ninyong pagnanasaan ng bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin at hayop o alinman sa pag-aari niya. Amen? Ano yung pagnanasa na yun? Yung, alam mo yung nagnanais ka ng isang bagay na pag-aari na ng iba. Yun nga yung mga ganyang kalaswaan. Asawa ng iba, pagnanasaan mo. Maraming ganyan. Isa din ako sa mga ganyan noon. Amen? Hindi ko alam kasalanan po pala yun. Hindi ko alam yun pala yung magdadala sa akin sa kapahamakan. Amen? Kaya napakalungkot ng buhay ko noon. Dahil na-break ko lahat tong 10 utos ng Diyos. Lahat yan na-break ko. Lahat yan hindi ko masunod. So, ibig sabihin, wala na akong karapatang maligtas. Dapat na akong pumunta sa impyerno dahil makasalanan ako. Pero dahil God created us in His own image, dahil sa pag-ibig ng Diyos, gumawa siya ng paraan. Anong paraan yun? Sabi sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish, and they will inherit the kingdom of God, eternal life. Magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Dahil kay Kristo Jesus na anak ng Diyos. Ibinigay ng Diyos si Kristo para sa atin, nagkatawang tao, nabuhay bilang tao, sa pamamagitan ng ina niyang si Maria, Mary the Virgin Lady.
Ipinanganak sa loob ng 9 months, nagdalang tao si Mary. Pinanganak si Jesus, nabuhay bilang isang matalinong bata at mabuti at napaka respectful ni Jesus Christ habang lumalaki siya at matalino. Alam niya na sa simula pa lang na siya'y anak ng Diyos, na alam niya na yung purpose niya, na He will be sacrificed, na isasacrifice siya one day para sa kapatawaran ng kasalanan natin. Amen. Ganon tayo kamahal ni Kristo. Amen. Kaya yung yung kung mababasa mo yung history ni Lord Jesus Christ, nung pinako na siya sa krus ng Kalbaryo, no? Sabi niya, at bago yan, nung nag-pray siya, no? Bago siya ipako sa krus, no? Nag-pray siya, sabi niya, Ama ko, kung pwede mo lang tanggalin sa akin itong parang pagdurusan na ito. Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Alam niya kung gaano kahirap yung mararanasan niya. Kasi Diyos siya eh. Nagkatawang tao lang siya eh. Alam niya na yung mangyayari sa kanya. Pero tinanggap niya pa rin. Alam niyang mahirap. Siyempre dahil nasa flesh siya, alam niyang masakit, mahirap. Kaya nung binubugbog siya, sinusugatan siya, iniinda niya yun. Kasi nasa flesh siya eh. Kahit Diyos siya, nasa flesh siya. Amen. Kaya nung time na pinako na siya sa krus, sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Sabi ni Jesus, so ganun yung pag-ibig niya sa atin. Ibinigay niya yung buhay niya sa atin. Makasalanan tayo eh. Lahat na lang ng rules ng Diyos na break natin eh. Wala tayong karapatan na makasama sa karyan niya. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, gusto niya tayong maligtas, binigay niya yung anak niya. Amen. Na wala ni kahit isa sa atin karapatang maligtas. Dahil lang yun sa biyaya ng Diyos, dahil lang yun sa grasya ng Panginoon. Kasi lahat tayo makasalanan. Ano man ang relihiyon mo, ano man saan ka mang galing country, lahat tayo makasalanan. Because ever since makasalanan tayo, nilikha ng Diyos si Adan at Eva, na naging dahilan ng pagkakasala ng lahat. Generation by generation yung naging kasalanan. Amen? Sabi pa dito, no? Si Adan at si Eva. Ang pagkakasala ng tao. Sa chapter 3 ng Genesis ko nababasahin ha. Ngayon, sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halaman? Sumagot ang babae. Makakain namin, basahin ko na lang yung buong kwento ha. Sabi dito, si Adan at si Eva, sa chapter 2 naman to. Nang nilikha ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anumang halaman ang nabubuhay. Dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang tao na mag-aalaga sa lupa, pero kahit wala pang ulan, ang hamog sa mundo ang siyang patuloy na bumabasa sa lupa. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao at hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay at nanilalang. Ulitin ko, nang nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa, hiningahan niya sa ilong ang tao na nang hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Pagkatapos, lumikha ang Panginoong Diyos ng isang halaman sa bandang silangan ng Eden. At doon ay pinatira ang tao na nilikha niya. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng punong magaganda at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halaman ay may puno na nagbibigay ng buhay at may puno rin na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. May ilog sa Eden na dumadaloy na siyang nagbibigay ng tubig sa halaman. Sa labas ng Eden, nagsanga ito sa 4 na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pison. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Havila kung saan mayroong ginto. Sa lugar na iyon makikita ang purong ginto, ang mamahaling bato na bdellium.
at ang mamahaling bato na onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Cush. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Dumadaloy ito sa silangan ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Anong sabi ng Panginoon? Makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halaman, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang taong nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati na ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ipapangalan niya sa kanila at kung ano ang itatawag ng tao sa kanila. Iyon ang magiging pangalan nila. Kaya pinangalanan ng tao ang hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing. At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos na lalaki ay nilikha niyang babae. At dinala niya sa lalaki, sinabi ng lalaki, narito ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto at ang laman na kinuha sa aking laman. Tinatawag siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa siya sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Nang panahong iyon, kahit hubot-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya. Amen? So, bakit kaya mas mahina ang babae kaysa sa lalaki, 'di ba? Kahit naman noon hanggang ngayon, mas mahina ang lalaki kaysa sa babae. Kahit anong gawin ng babae, mas mahina siya kaysa sa lalaki. Bakit? Kasi kinuha lang siya sa tadyang eh. Amen? Ang generation natin, ang ating inang si Eva ay kinuha lang sa tadyang ng ating amang kumbaga ang great generation natin na si Adan. Amen? So, noon, walang mali siya. Amen? Napaka-pure ng kanilang isip, ng kanilang heart. Walang mali siya, walang kalaswaan. Wala silang ganyan. Kaya sabi ng Panginoon, kainin nyo ang lahat na nandito sa hardin na ito, na pwede nyong kainin, maliban sa puno na nagbibigay ng kaalaman kung ano yung mabuti at masama. Kasi pag kinain nila yon, mamamatay sila. Amen? May sumpa yun eh. Amen. Pero dito sa chapter 3, sabi dito, ang pagkakasala ng tao. Ngayon, sa lahat ng tao nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbawalan kayo ng Diyos na kumuha ng bunga ng alinmang puno ng halaman? Sumagot ang babae, makakain namin ng kahit anong bunga ng puno ritong ng halaman, maliban lang sa bunga ng puno ng nasa gitna ng halaman, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Anong sinabi ng Diyos? Huwag kayong kakain, 'di ba? Kasi pag kumain kayo, mamamatay kayo. Pag kumain kayo ng bunga ng puno ng kaalaman, kung ano yung mabuti at masama, mamamatay kayo. Pero dahil hindi alam ni Eva yung utos ng Diyos kay Adan, nag-assume lang siya na, ay kasi ganito yung sinabi ng Diyos. Pero hindi niya talaga narinig yung sinabi ng Diyos. Kagaya sa panahon ngayon, marami yung sabi kasi ganito, sabi kasi ganyan. Pero hindi mo naman talaga nakita o nasaksihan yung totoong nangyari. Pero
Ngayon, sa panahon ngayon, chismis dyan, naniniwala agad yung ibang tao, kahit di nila nakita, tapos ikakalat naman nila. Ganun ang tao ngayon. Kagaya rin sa salita ng Diyos, punta lang ng punta ng simbahan. Ito yung sabi ng pare, ito yung sabi ng pastor, pero hindi talaga nila alam ang katotohanan. Bakit? Kasi hindi naman talaga nila nababasa ang Bible. So, wala silang kaalaman. Mangmang ang tao sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi laki lang nakikinig. Amen? Hindi ka magiging isang witness ng isang sitwasyon. For example, sa crime, Sa crime. Kung ikaw nakita mo yung crime scene, yung pagpatay, kung ikaw mismo nakita mo, alam mo kung paano mo sasabihin sa husgado. Amen? Pag nag-witness ka, kasi alam mo yung nangyari, mananalo yung kaso kasi alam mo yung nangyari. Hindi ka gumagawa ng kwento. Kumpara sa tao na kwinentuhan mo lang. Uy, ganito yung nangyari nung nakita ko, ganyan. Ito yung kwinentuhan mo, nag-witness. Ngayon, nung nag-witness siya, bulol-bulol siya kasi hindi niya alam yung exactly na nangyari nung scene na yun. Bakit? Kasi hindi niya naman talaga nakita eh. Narinig niya lang yan from you. Ikaw ang tunay na nakakita. Kaya alam mo talaga yung scene na nangyari. Amen? So, kagaya sa Biblia, hanggat naririnig lang natin to sa iba, hindi to magiging totoo sa buhay natin, sa puso natin. Kasi hindi natin napabasa, hindi tayo witness mismo, ay, nakasulat pala to dito, ay, ganun pala. Kasi naririnig mo lang eh. So, hindi yan magiging makatotohanan sa'yo, hindi yan magiging makatotohanan sa buhay mo. Kasi hindi ikaw mismo yung nakakita. Narinig mo lang. Hindi ikaw mismo nakabasa, narinig mo lang. So, hindi 100% na maniniwala ka o maa-apply mo sa buhay mo. Kasi hindi mo naman nabasa, narinig mo lang. So, yun ang difference ng narinig mo lang sa mismong ikaw ang nakabasa. Sa ikaw ang mismo nakakita. Amen? So, dahil nga sa pagkakasala ni Adan at Eva, dahil, sabi pa dito, pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung anong mabuti at masama. Dahil si Satanas, si Lucifer, itong ahas na to, iisa lang sila. Naparito siya sa mundo, siya ang hari nitong mundo. Kaya itong mundo, corrupted. Kaya maraming kasalanan, pagpatay, pandaraya, pangangalunya, itong lahat ng kasalanan nandito sa mundo. Bakit? Kasi si Satanas ang hari ng mundong ito. Amen? Naparito siya para pumatay, manloko at mandaya. Kaya dito, dinaya niya si Adan at Eva para mamatay silang kasama niya. Ganon si Satanas. Diba? Ganon ang tao. Mapapansin mo, ang tao, lalo na yung mga greedy na tao, walang Diyos, mapapansin mo, kapag nasa kapahamakan sila, gusto nila may mga taong mapapahamak din. Amen. Ayaw nilang mag-isa silang mapapahamak. I-drag down din nila yung iba. Kaya makikita mo, kapag umaangat yung tao, ayaw ng ibang taong umaangat yung mga kasama nila, kaya ipupull down nila yan, sisiraan nila, ganyan. Bakit? Kasi nandyan yung bulong ni Satanas. Kasi si Satanas, nandito siya para mandaya, manloko, pumatay. Amen? Lalo na yung walang komunikasyon sa Diyos, walang Hesukristo sa puso nila, walang banal na spirito ng Diyos sa kanila. Madali silang ma-deceive ni Satanas. Amen? Madali nilang marinig yung bulong ni Satanas. Amen? Kasi wala silang alam ng salita ng Diyos. Ganun pala si Satanas. Ganun pala yung mga gawain ni Satanas. Kaya ito pala naririnig. Akala ko ako to. Akala ko ako yung gumagawa ng kasalanan. Bulong pala yun ni Satanas na nagagawa ko. Amen? Kaya nung time na yun, sabi dito, nang pinagbastan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niya maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa sa
asawa na kasama niya, yun nga si Adan. At kinain din ito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at masama. At napansin nila na hubad pa sila. Ubad pala sila, kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halaman. Kaya nagtago sila sa mga puno sa halamanan. Kasi dati bumababa ang presensya ng Diyos para i-meet sila si Adan tsaka si Eva. Ganun sila ka-close. Pero tinawag ng Diyos ang Panginoong, dinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong Panginoong Diyos, sino nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinasabi ko na huwag ninyong kakainin? Sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na yun at kinain ko. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. Amen. Dahil doon nagkasala si Adan at Eva. Sabi pa dito, pinarusahan sila ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita sa lahat ng hayop. Ikaw lang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo, gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. Bakit? Ang ahas dati may mga kamay. Amen. May mga kamay, nakakatayo yan. Pero dahil sinumpa siya ng Diyos, gumagapang na lang siya. Wala na siyang kamay. Amen. Sabi pa dito, ikaw at ang babae ay mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Kaya ngayon, napakahirap manganak. Bakit? Kasi yung sumpa na receive ni Adan at Eva, dumalo yan sa henerasyon natin. Hanggang sa mga susunod yan na generation. Amen. Paano tayo makaliligtas? Paano tayo makakawala dito sa sumpa na to? Mapapatawad sa kasalanan na to? Yung curse na to? Kasi yung curse na to, ito yung sumpang kasalanan. Dahil sa kasalanan na gawa nila, nagkaroon na tayo ng kasalanan from the beginning. Amen? Nasa womb pa lang tayo ng parents natin yan. Meron na tayong generational sin. Generational curse. Amen? Kaya paano tayo maliligtas? Paano tayo mapapatawad? Mapapawalang sala dun sa curse na yon? Wait lang. Ang sagot, si Jesus Christ. Kaya niya inalay yung buhay niya sa krus. Amen? Para mapatawad tayo sa kasalanan natin. Amen? Tapos, sabi pa nito, pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko sa iyo, susumpain ko ang lupa kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik at kakainin mo yung manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangan magpakahirap ka ng husto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan, dahil nagmula sa lupa ka rin babalik. Amen. So, dahil sa sumpa na yun, magbubungkal ng lupa na si Adan. Amen. Mag-aararo na siya, paghihirapan niya na yung kakainin niya. Samantalang noon, very easy ang buhay nila. Andito lang yung pagkain, ganyan. Kakainin lang nila. Pero dahil sa sumpa na yun, hindi sila sumunod sa Diyos, magbubungkal sila ng lupa para makakain. Manganganak ang mga babae, magpapakahirap sila sa panganganak. Amen. Tapos, dahil sa generational curse na yan, paano tayo makakaligtas? Bakit? Yung kagaya nga sabi mo, no, gusto mong magpatawad,
yung mga hindi lang kapwa mo kundi sarili mo. Pero bakit parang ang hirap? Parang ang hirap makawala sa ganitong parang ganitong galit. Gusto mong patawarin, pero bakit parang pag nakikita mo sila, nagagalit ka pa rin, naiinis ka pa rin. Kahit sa sarili mo, naiinis ka, bakit ganyan ka? Bakit ganun? Amen? Siyempre, kailangan mo ng Siyempre, hindi mo kaya yan. Hindi mo nga kaya kasi kahit anong gawin mo, parang hindi ka makawala. Ibig sabihin, kailangan mo ng greater, someone who can save you. 'Di ba? Someone na kaya kang tanggalin yan. Kailangan mo ng tulong kasi hindi mo kaya ng sarili mo. Sino yung tutulong sa'yo? Si Lord Jesus Christ. Amen? Marami yung hindi naniniwala kasi ayaw nilang subukan. Marami yung hirap na sa buhay. Marami yung wala ng pag-asa sa buhay. Ayaw pa rin nilang subukang lumapit kay Lord. Amen. Kasi iniisip nila kagaya marami ako nakakausap na may mga sakit, ganyan. Lagi kong sinishare si Lord kasi yun lang ang meron ako Si Lord naman talaga nagpapagaling sa akin pag may sakit ako Si Lord naman talaga nagpo-provide ng pangangailangan ko Wala naman ako ibang masasabi kundi si Lord lang. Pero syempre sa isip ng tao, puro ka na lang Lord. Lord, hindi naman yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko pera. Pero wala nga akong may bibigay na pera Yun lang ang kaya kong ibigay Hindi naman ako makapagpapagaling sa kanila, kundi si Lord lang talaga. Pero ayaw nilang lumapit kay Lord. Gusto nila pera. Ayaw nila nung provider. Gusto nila yung mismong pera. Kaya maraming depressed, maraming stress, maraming nagsusuicide, maraming gumagawa ng kasamaan, maraming mga addict gustong kumawala sa addiction, hindi nila magawa, maraming gustong pumatay. Yung mga tao, pag tinanong mo, ayaw nilang gawin yun, pero hindi nila mapigilan yung sarili nila dahil nga sa bulong ni Satanas. Paano ka makakawala sa bulong ni Satanas? Kailangan mawala yung sumpa sa'yo. In Jesus' name. Ano yung sumpa na yun? Yung sumpa ng kasalanan from our generation, si Adan at Eva, kaya namuhay tayo sa kasalanan. Kaya bakit yung bulong na lang ni Satanas, puro kasamaan na lang nagagawa natin? Paano tayo makakawala? Tanggapin mo si Lord. Amen? Sabi dito sa Bible, sabi ni Lord in Jesus' name. Sabi ni Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Salamat Panginoon, Lord, please lead me, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tulungan mo si Jan, Lord. Sabi nga ng Panginoon, naiiyak ako kasi, alam mo dyan, yung mga pinagdaanan ko sa buhay, masasabi ko, si Lord lang nag-set free sa akin. There is no other person na nagbago sa akin, si Lord. Kahit sarili ko, hindi ko kayang baguhin. Marami akong sinubukan, maraming paraan, pero wala. Si Lord lang, ito lang, word lang ni Lord dyan. Natuto ako magpatawad. Natuto akong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sabi ko, Lord, di ko talaga kaya. Si Lord lang, kaya ito binabahagi ko to sa'yo kasi gusto ko tong maranasan mo. Alam ko yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, hindi ka maging masaya. May hinahanap yung puso mo pero hindi mo matagpuan dyan. Eto yun. Si Lord yun dyan. Paano mo gagawin? Hindi to mahirap gawin. Wala kang ibang, hindi mo kailangan magbayad. Hindi mo kailangan mag-spend ng 1 month, weeks, 1 week, para maranasan mo yung peace, yung para matutunan mo magpatawad. Hindi. Buksan mo lang yung puso mo kay Lord. Magpakumbaba ka sa Kanya. Tanggapin mo sa sarili mo nagkasala ka, makasalanan ka. Ipapakita niya mismo sa'yo. Ipaparamdam niya sa'yo mismo na you are loved by Him. Na you are special for Him, that He is waiting for you, that He is loving you, na hindi mo kailangan, hindi mo kailangan na maging perfect sa paningin niya para tanggapin ka niya, because He is accepting you the way who you are right now. Ganun kanya kamahal siya.
Sabi dito ni Lord Jesus Christ, ito yung after ng bautismo na ginawa sa kanya. Sabi ng Panginoon, sabi niya, pagsisihan nyo na ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Amen? Sabi pa dito. Sabi ni Jesus yun. Sabi pa dito. Sa Gawa chapter 3. Sabi pa dito, kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon. Pagkatapos papadala niya si Jesus ang Kristo na itinalaga niya noon para sa inyo. Amen? Kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan dyan. Pero paano ka makakapagsisi? Kailangan tanggapin mo makasalanan ka. Bawat pagkakamali mo, we are not perfect. Alam ng Diyos yan, magkakasala tayo because we are corrupted eh. Nandito tayo sa mundong corrupted, kaya napakaraming kasalanan. Kaya makikita mo yung mga tao nakapaligid sa'yo makasalanan, kung ginagawan ka ng mali, imbis na magmahalan, nagsisiraan, bakit ganito minsan sa isang pamilya pa, hindi nagkakaunawaan. Bakit may ganun? Kung gusto mo lang naman, parang lahat kayo magmahalan, pero hindi lahat na gustong magmahalan. May iba nang gusto ng away, ng gulo, ayaw ng kapayapaan. So bakit ganun? Because we are in the world that is corrupted. Amen. Kaya kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Amen. Sabi pa dito, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos niya tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad ang kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Amen. So, si Lord Jesus Christ, yung dugo niya, yun ang naging bayad natin para mapatawad tayo ng Diyos sa mga kasalanan natin. Kasi nung dahil sa kasalanan, naging kaaway tayo ng Diyos eh. Amen. Dahil alam mo si Satanas, si Lucifer, si Satanas yan, yung ahas, iisa lang yan sila. Alam mo, si Lucifer, isa siya sa mga awit ng Diyos sa kaharian niya. Pero dahil naging masama si Lucifer noon, anghel siya eh, naging masama siya, gusto niya maging kapantay siya ng Diyos, naging greedy siya. Alam niyo ng Diyos ang bawat puso ng mga anghel doon, ng mga nandoon sa kanyang kaharian. Kaya nung nakita niya nagkaroon ng greedy si Lucifer, tinapon niya si Lucifer dito sa mundo. Kaya naging naging corrupted itong mundong ito. Amen. Bakit inalaw ni Lord na mapunta siya dito, tapos magkaroon ng mga tao, tapos magkaroon tayo ng mga kasalanan? Kasi alam mo, ganun kasi nag-create si Lord ng nag-create ang Diyos ng mga worshiper. Kasi nga maraming worshiper ng ang mga nag-disobey sa kanya. Ngayon nag-create siya ng own image niya. Kaya sobrang mahal niya tayo. Ngayon gusto niya ng makakasama, yung mga mag-worship sa kanya, yung ganyan. Pero dahil sa naging kasalanan na naman ni Adan at Eve, naging makasalanan na naman tayo. Amen. Pero noon pa lang, may kaparusahan na talaga to si Lucifer. Amen. Darating talaga ang panahon na itatapon siya ng Diyos dun sa karagat-dagatang apoy, kasi dun siya talaga nabibilang. Pag dumating na talaga yung judgment ng Panginoon, kasi darating na babalik si Jesus dito sa mundo upang husgahan ang lahat ng nandirito sa mundo. Amen. Lahat ng tumanggap kay Jesus at sumunod sa Kanya.
makakasama sa kanya. Lahat ng hindi tatanggap kay Jesus, hindi makakasama sa kanya. Kahit ano pang relihiyon na meron ka, kahit ano pang generation na meron ka, kahit ano pang lahi mo. Ang kingdom ni Jesus Christ is for the people who will accept Him. Kaya marami ngayon na nagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga tao para lahat ng tao maligtas, kasi gusto ng Diyos lahat maliligtas, anuman ang relihiyon mo. Amen. Kaya isa rin ako sa salamat sa Panginoon na binago ng Panginoon at isa sa mga naghahayag ng katotohanan tungkol kay Jesus, kasi gusto ko lahat maligtas. Gusto ko lahat ng tao maranasan kung ano yung naranasan kong kaligayahan kasama ng Panginoong Jesus. Amen. Tapos sabi pa dito, at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, kasi kapag tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas mo, nandun na yung kapatawaran ng Diyos sa iyo. Amen. Nakipag-unite ka na. Kapag nakipag-unite ka kay Jesus Christ, kasi hindi lahat sumasampalataya sa Kanya, naniniwala sa Kanya, pero kapag ikaw sumampalataya ka sa Kanya, makikipag-unite siya sa iyo. Makikipag-isa sa iyo. Ibibigay niya ang banal na spirito niya sa iyo, na tutulong sa iyo araw-araw para mapagtagumpayan mo ang bawat pagsubok sa mundong ito, upang masunod mo ang Panginoon, ang kalooban ng Diyos. Amen. At dahil kay Jesus, tinanggap ka na ng Panginoong Diyos Ama bilang kanyang anak, dahil sa pagkikipag-isa mo sa kanyang anak na si Jesus. Amen. Sabi pa dito, at dahil sa pakikipag-isa natin kay Hesus Kristo, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo, para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Bakit tayo? Alam mo, dahil makasalanan tayo, sabi nga sa Bible, no, dahil sa kasalanan, tayo ay namatay. Amen? Ngayon, paano tayo mabubuhay? Hindi yun patay physically, kundi spiritually. Bakit hindi natin marinig ang Diyos? Bakit hindi natin maramdaman ang Diyos? Dahil we are spiritually dead. Amen? Dahil yun sa kasalanan. Our soul, our spirit is corrupted because of the sin. We are dead in spirit because of the sin. Paano mabubuhay ang spirito natin? Kapag nakipag-unite ka kay Lord Jesus Christ, bubuhayin niya ang spirit mo. Ibibigay niya sa iyo ang banal niyang spirito para marinig mo ang Diyos, para malaman mo yung instruction sa iyo ng Panginoon. Amen? Tatatakan ka niya para malaman mo na sa Kanya ka. Amen. Ano yung tatak na yan? Yung Spirit ng Diyos. We have one God na may tatlong character. God the Father, God the Son, and Holy Spirit. Si God the Father who created this world sa pamamagitan ng salita. Ang salita ay si Jesus, ang kanyang anak, bugtong na anak. Amen. At ang banal na spirito, yung ibinaba ng Diyos dito sa mundo nung nabuhay na, di ba, namatay si Jesus, na-crucify siya, nabuhay siyang muli, umakyat siya sa heaven, umupo siya sa kanan ng Diyos ng kanyang Ama. At binaba niya yung banal niyang spirito. Yung banal niyang spirito, lahat yan, kasama natin siya. Amen. Lahat tayo may mga banal na spirito. Nandyan lang yan sa tabi natin. Parang SIM card. Pag bumili ka ng SIM card, magagamit mo ba yung SIM card kung hindi mo siya ilalagay sa cellphone mo? Kailangan mong ilagay sa cellphone mo para ma-activate, para magamit mo siya. Amen? Ganon din si Holy Spirit. Si Holy Spirit nandyan siya. Nasa tabi mo lang siya. Hindi siya mananahan sa'yo. Hindi siya pupunta sa'yo sa katawan mo kung hindi mo tatanggapin si Jesus. Diba sa paggamit mo ng SIM card, yung bagong bili mo, kailangan mong mag-move. Ano yung move na yon? Ilalagay mo yung SIM card sa cellphone mo para magamit mo, ma-activate mo. Ano yung move na dapat nating gawin para ma-activate sa atin si Holy Spirit, para manahan sa atin si Holy Spirit? Yun yung tanggapin mo si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. Maniwala ka sa Kanya na namatay siya sa krus ng Kalbaryo at nabuhay para sa iyo, para mapatawad ka sa kasalanan mo. And the Holy Spirit will intervene. Mananahan sa'yo si Holy Spirit. At si Holy Spirit, magagamit mo na siya. Paano mo siya gagamitin? Siya magli-lead sa'yo all the time. Sa paanong paraan? Siyempre, tatawagin mo siya. Magpipray ka.
Holy Spirit, tulungan mo naman ako na matutunan ko to, maintindihan ko yung binabasa ko, gabayan mo naman ako, i-lead mo naman ako sa direction, in Jesus name. Ililid ka yan. Di ba sa SIM card, hindi mo naman kahit nasa cellphone yan, kung hindi mo naman gagamitin, kunyari hindi mo gagamitin, hindi mo tatawagan yung ganto ganyan, di useless lang. Di ba? Para matawagan mo yung mga contact number dyan sa SIM card mo, kailangan mong mag-call. Gamitin yung SIM na yan. Amen. Ganon din sa Holy Spirit, no? Kailangan mo siyang tawagin, kailangan mo siyang kausapin para maranasan mo siya. Amen. Ngayon, sabi pa dito sa Roma chapter 5, hanapin natin ang Roma chapter 5. Sinulat ko na kasi isa lang yung cellphone ko para madali ko siya mababasa sa iyo. Hindi ko ma-explain sa iyo lahat, pero ano man to ang gustong i-share ni Lord sa iyo sa pamamagitan ko, alam ko it's enough. Alam kong bahala na si Lord na kumilos sa buhay mo. Alam kong kikilos ang Lord. Hindi ko alam kung kailan, kung paano, kung saan, pero alam ko na this is worth it. Itong time na to is worth it. Alam ko si Lord ang kikilos sa puso mo. Sabi pa dito sa Roma chapter 5 verse 8. Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Amen. Ganon kakamahal ng Diyos. Ganon kakamahal ni Jesus tayo. Makasalanan tayo pero namatay si Jesus. Namatay siya para maging kaisa tayo ng Diyos. Amen. Para pag tinanggap tayo natin si Jesus, magiging kaisa tayo ng Diyos Ama, magiging anak niya na tayo. Amen. Imaginein mo yung Diyos na nag-create sa'yo, magiging tatay mo na. Amen. Magiging tatay mo lang ang Diyos kapag tinanggap mo si Jesus. Without accepting His Son, hindi ka rin tatanggapin ng Diyos bilang anak niya. Jesus Christ is our mediator to God the Father. Kapag hindi natin tinanggap yung anak niya, hindi niya rin tayo tatanggapin. Amen. Sabi pa dito sa Galatia, alam mo, hindi ko rin alam kung paano magbasa ng Bible noon. Pero dahil sa gusto kong makilala ang Diyos, makilala si Jesus, gusto kong mabago yung buhay ko Sabi sa akin, ito daw yung instruction para mabago yung buhay ko. Kaya pinagsikapan kong basahin. At day by day, alam mo, napakadaming pagtuturong binigay sa akin ng Panginoon. Kaya salamat sa Lord talaga na kahit makasalanan ako, pinili ako ng Diyos na baguhin para makilala ko siya at tanggapin ang anak niya. Sabi pa dito sa Galatia chapter 1 verse 4, inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Ginawa niya ito para maligtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. Amen? Dahil kay Jesus. Sabi pa dito sa Roma chapter 7, babasahin ko ulit. Roma chapter 7 verse 15 to 25. Roma 7. Roma 7:15 to 25. Sabi dito, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Ito, no, yung question, bakit alam natin yung mabuti pero hindi natin nagagawa? Alam natin yung masama pero yung masama yung nagagawa natin. Bakit kaya? Babasahin ko ito, no? Sabi dito, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Sulat ito nung isa sa mga disipulo ng Panginoong Hesus. Amen. Sabi dito, hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin ay siya kong ginagawa. Diba ganun tayo? Alam natin na masama pero nagagawa natin Yung mabuti na gusto natin gawin, hindi natin magawa. At kung ayaw ko ang ginagawa kong masama, ibig sabihin nito'y sumasang-ayon ako na tamang sinasabi ng kautusan. Kaya, hindi talaga ako ang gumagawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay makasalanan kong pagkatao.
Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Ano yung makasalanan nating pagkatao? Yung generation ng curse from Adan at Eve. Dumalo yan hanggang sa atin. Kaya naging yung flesh natin napakamakasalanan. Bakit? Kasi kinain nila yung bunga ng nagbibigay ng kaalaman at pangunawa. Amen. Sabi ng Panginoon, pag kinain nila yun, mamamatay sila. Hindi physically, kundi spiritually. Amen. Sabi pa dito, alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay makasalanan kong pagkatao dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi na ako talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, inahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero may nakikita akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa akin, sa aking pagkatao na sumasalungat sa aking isipan. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat sa Diyos. Siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan ng kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Yun yung sabi nung isa sa mga disipulo ng Panginoong Diyos. Disipulo na siya ha, pero inaamin niyang nagkakasala pa rin siya. Amen? Kasi wala naman exception eh. Hindi naman porket sumampalataya ka na kay Jesus, hindi ka na magkakasala, magiging perfect ka. Hindi ganun. Kapag tinanggap mo si Jesus, day by day, tuturuan ka ng Panginoon kung paano ka magiging mabuti sa kanyang paningin. Amen? Kagaya sa pagpapatawad. Biglaan ba kapag basa mo ng Bible, agad-agad mapapatawad mo yung kapwa mo? Siyempre, nandyan yung process. Amen? Ano yung process na yan? Araw-araw hihilingin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo naman ako na marilis ko ano man yung nakikita mong galit sa puso ko. Sino man yung taong nakagawa sa akin ng masama o nagawan ko ng masama. Lord, tulungan mo kung mapatawad ko sila. At patawarin mo din ako, Lord, ano man ang pagkakasala ko sa kapwa ko. Ipakita mo sa akin lahat ng mga nagawan ko ng kasalanan, lahat ng mga kasalanan ko, Lord. Ihihingi ko sa iyo, Lord, ng tawad. Araw-araw hilingin mo yan sa Lord. Alam mo, tutulungan ka ni Lord. Lord, gusto kong humingi ng tawad sa taong ito, Lord, pero nahihiya ako. Bigyan mo naman ako ng lakas ng loob para magawa ko yun. Bibigyan ka ng lakas ng loob ng Panginoon. At pag nagawa mo yan, alam mo, iba yung joy sa puso mo. Bakit? Kasi nagawa mo yung napakahirap na bagay. Yung humingi ng tawad sa nagawan mo ng kasalanan. Napakahirap nun. I-admit mo na nagkasala ka at humingi ng tawad. Napakahirap nun, no? Napakahirap din ang magpatawad. At napakahirap humingi ng tawad. Kasi yung pride nandyan sa atin eh. Pero once ma-overcome mo yan, makikita mo, Lord, ang sarap pala na humingi ng tawad. Ang sarap palang magpatawad. Ikaw ang magkakaroon ng kapayapaan. Ikaw ang magkakaroon ng joy sa puso mo. Amen? Hindi yung taong pinatawad mo. Hindi yung taong hiningan mo ng tawad. Kundi ikaw mismo na tumanggap sa sarili mo nagkasala ka, na ikaw mismo yung nagpatawad ka, ikaw yung makakaramdam ng joy sa puso mo. Kasi maririlis yan sa lahat ng galit. Kasi alam mo, si Satanas, napunta siya dito sa mundo para pumatay, mandaya, at manloko. Magsinungaling. So, si Satanas sinungaling siya, mandaraya siya, mamamatay tao siya. Amen? Kaya dito sa isip natin, laging umiikot kasamaan. Pero dapat labanan natin yan ng kabutihan, ng katotohanan. At malalaman natin yan sa salita ng Panginoon. Amen? Kung hindi natin babasahin to, anong panlaban natin?
kay Satanas. Pag binulungan niya tayo na, huwag ka nang makipagkaibigan yan. Huwag ka nang maging mabuti dyan. Ganyan naman ang ginawa niyan sa'yo dati. Paano mo lalabanan yan kung wala kang word? Kung wala kang alam sa sinabi ng Lord na patawarin mo yung kaaway, mahalin mo yung kaaway mo. Pag sinampal ka sa kabila, ibigay mo pa yung kabila. Diba? Huwag kang maghihiganti. Paano mo malalaman yun kung hindi mo alam salita ng Panginoon? Kaya napakahalaga po na magbasa ka ng Bible. Kasi the truth will set you free. Amen po. So, yun yung may share ko eh. Kailangan mong malaman kung gaano ka makasalanan para alam mo kung paano ka lalapit kay Lord at hihingi ng tawad. Huwag kang mahiya. Kasi alam mo, binubulungan ka ni Satanas na huwag ka nang lumapit kasi makasalanan ka naman, hindi ka naman didinggin yan. Hindi yan totoo. Alam ni Lord bago ka nagkasala na magkakasala ka. Alam niya na yan. Pero ang inaantay niya, yung i-humble mo yung heart mo sa Kanya at manghingi ka ng tawad sa Kanya. Kasi si Lord, easy to forgive siya. Hindi mahirap kausap ang Panginoon. Hindi siya kagaya nating tao na pag nagawa mo ng kasalanan, magtatanim ng sama ng loob. Hindi. Ang Diyos, pag lumapit ka sa Kanya, humingi ng tawad, nagpakumbaba ka sa Kanya, inadmit mo lahat ng kasalanan mo. Lord, nag-watch ako ng pornography. Lord, nag-adultery ako. Lord, nangalunya ako. Lord, nagnakaw ako, nang-rape ako, gumawa akong ganito yung ginawa ko. Lord, forgive me, Lord Jesus Christ. Humingi ka ng tawad ng buong puso mo, patatawarin ka ni Lord. Iwawash away niya lahat yung mga kasalanan na yan. Buburahin niya yan. Kakalimutan niya na yan. Amen. Pero bilang ikaw na humingi ng tawad sa Panginoon, magpapatuloy ka pa bang gumawa, mang-rape, pumatay, gumawa ng kasalanan? Siyempre hindi. Diba? Magpapatuloy ka dun sa kapatawarang natanggap mo kay Lord. Day by day baguhin ka niya. Day by day tuturuan ka niya kung paano ka susunod sa Kanya. Sa tulong ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen. Yung banal na Espiritu ng Panginoon, buhay yan. Amen. Pag tinanggap mo si Lord bilang Diyos at tagapagligtas mo, bilang lover mo, bilang andyan para sa'yo, provider mo, healer mo. Pag naniwala ka sa Kanya na siya'y Diyos na matay para sa iyo sa krus ng Kalbaryo at nabuhay siyang muli, ibibigay ng Panginoon ang banal niyang Spirit sa'yo. Hilingin mo sa Panginoon, Lord, fill me with your Holy Spirit, Lord. Natutulong sa akin para masunod kita araw-araw. Bibigyan sa'yo ni Lord. Amen. Ganan kabuti ang Panginoon. Yan yung talagang tumulong sa akin. Si Holy Spirit ang tumulong sa akin day by day para matutunan ko yung binabasa ko, para ma-i-apply ko sa buhay ko yung binabasa ko. Kasi napakahirap talaga magbago kung ako lang. Lagi akong maiinis, lagi akong magagalit. Pero natutunan ko magpakumbaba, natutunan kong magtiis, natutunan ko na wag gumante, natutunan kong mahalin ang kapwa ko, natutunan kong magpatawad, natutunan kong maging masaya kahit na simple lang ang buhay ko, ito lang ang meron ako, natutunan ko na kahit simple lang pananamit ko, kahit wala akong makeup, kahit wala akong magagarang damit, natutunan kong maging masaya kasi the Lord is my strength, yung joy ng Panginoon ang aking joy. Amen. Hindi yung material things dito sa mundo, but the Lord Himself is my joy and my strength. Yun yung natutunan ko. At ano man ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo dyan, mangyari ito. Huwag kang humahiyang lumapit sa Panginoon. Kung ang asawa mo ay Muslim, it's okay. Asawa ko Muslim din. Pero hindi yun naging hadlang para sumampalataya ako kay Jesus. Kasi alam mo, si Lord tumitingin siya sa puso natin. Amen? Kahit Muslim sila, ikaw, ano bang desisyon mo para sa sarili mo? Tatanggapin mo ba si Lord sa buhay mo? Amen? Magiging totoo si Lord sa puso mo, sa buhay mo, kung bibigyan mo siyang ng pagkakataong patunayan yan sa'yo. Amen? So, pwede pa kita ipag-pray. Mag-pray tayo, no? Father God, in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, and by the leading of your Holy Spirit,
Father God, salamat Panginoon sa araw na ito na pinangyari mo, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilan at walang hanggang pag-ibig mo, Lord. Lord, ano man na nakikita mo, Panginoon, sa puso namin, sa buhay namin na hindi ka nalulugod, Lord, sa lahat po ng kasalanang nagagawa namin, Lord, forgive us, Panginoon. I-cleanse mo ang aming mga puso with your holy blood, Lord Jesus Christ. Humble our hearts before you, Lord. Tulungan mo, Panginoon, ang kapatid kong ito, ang si Janine, Lord. Ano man yung stage ng puso niya ngayon, Lord, ikaw lang ang nakakalam. Ano man ang pangangailangan niya, ikaw lang ang nakakalam, Lord. Ikaw lang ang nakakaalam ng takbo ng puso niya, ng isip niya, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo yung puso niya para sa iyo, Lord. I pray your encounter to her, Lord God. Maging totoo ka sa puso at buhay niya, Lord Jesus Christ. Samahan mo siya palagi, Lord. Give her strength, Panginoon. Encourage her all the time, Lord Jesus Christ. Help her to overcome fear, Panginoon. Help her, Panginoon, to call upon your name all the time because you said, Lord God, in the Bible, Lord, in your word, Lord, whoever call upon your name will be saved, Panginoon. Kaya, Lord, help her to call upon your name with all of her heart, Lord Jesus Christ. Ano man ang pangangailangan niya, Lord God, whatever her struggling, Lord, tutulungan mo siya. If she's willing, Lord God, tulungan mo siya na buksan yung puso niya para sa iyo, Lord Jesus Christ. Lord, I know you are working in her life, Lord Jesus Christ. I know you are going to work in her life. Nakita niya, Lord, yung buhay ko noon, Panginoon. Isa siya, Lord, sa naka-witness how bad I am, how my life is before, Lord God. Kaya, Lord, maging patotoo to sa buhay ni Janine na totoo ka, Lord Jesus Christ. This is not about religion, Lord, but this is about relationship with the true God, Lord God, with the true living God, Lord Jesus Christ, with the help of your Holy Spirit, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Lord, salamat, Panginoon. At sino pa man na makapanood ng video na to, Lord God, let your will be done right now in their life, Lord. In Jesus' name, let your Holy Spirit fill them right now, Lord. In Jesus' name, let your glory, Lord God, be upon them, Lord. In Jesus' name, Lord. Deliver them, Lord, from the works of the enemy, from the lies of the enemy, Lord. In Jesus' name, deliver them from every generational curse. In Jesus' name, Lord. Let your peace, let your joy be upon them, Lord, in the mighty name of you, Lord Jesus Christ. Lord, salamat po sa lahat-lahat. We love you. We honor you. We glorify you, Lord. Ito po ang aming samot dalangin na may kasamang pagmamahal at pagpapakumbaba, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa Panginoon, aming Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat sa Lord. Pagarian ng Panginoon ng puso mo. God bless you. Love you.